Sunday Bible class. Sa mga nakaraang linggo ay atin pong pinag-aaralan sa title na The Church Jesus Built. So remember, the builder of the church is Jesus Christ. And the last time, yung ating lesson is we define kung ano yung church. And these are two terms na pinag-isa from ek and kaleo. Ecclesia. Lagi pong tinatawag ito na called out. Ano po? Ibig sabihin, tinawag from a place, okay, called out of that sabihin nating setup, lifestyle na inilagay ng Panginoon sa bagong disenyo. And we are the church. Tayo yon. Tinawag tayo ng Diyos mula sa makamundong buhay, mula sa kasalanan, mula sa kapahamakan, with a new purpose and with a new calling. Amen? At this time, pag-aaralan natin yung description ng church. The church described. Kung napag-aralan natin yung definition, now these are the description of church based on what the Lord or what the word of the Lord has given us. Ano po? Letter A, the church is the body of Christ. Tayo daw po ay katawan ni Jesucristo. It is described in Ephesians chapter 1 verses 22 and 23. Ayan po yung makikita natin, ano po, sa Ephesians 1:22 and 23. Ang sabi po diyan, and God placed all things under His feet and appointed Him to be head over everything for the church, which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way. So, this is the description. Tayo po ay body of Christ. This metaphor depicts the relationship we enjoy with Christ and each other. Amen. Are you enjoying your relationship with Christ? Are you enjoying the fellowship, the relationship in the body of Christ? This should be. Amen. Dapat meron tayong ganoong nararanasan in the body of Christ. We enjoy one another. We enjoy the fellowship. We enjoy because we are part of the body of Christ. So the church is the body of Christ. In Colossians chapter 2, verse 19, ito po yung ating mababasa. Verse 19, He has lost connection with the head, from whom the whole body, supported and held together by its ligaments and sinews, grows as God causes it to grow. Kung inyo pong pag-aaralan po niyan, ano po, yung mga naunang talata, yung mga taong walang kaugnayan sa body of Christ. Okay? At binibigyan lamang po dyan ng emphasis, yung pong connection sa head ng body. That is Jesus Christ. So when you are part of the body of Christ, sinasabi mo ikaw ay iglesia, bahagi na iglesia, lagi mong tandaan na ikaw ay connected sa head. And that is Jesus Christ. Amen? So meron tayong direct connection with Jesus Christ, the head of the church. In 1 Corinthians chapter 12, verse 27. Okay? Ang sabi po kasi sa binasa natin Colossians 2:19, Christ is our head from which we as the body receive nourishment. Okay, we receive what? Yung paglago, kalusugan at pag-unlad sa ating buhay. And we are members of the body and of one another. 1 Corinthians chapter 12 verse 27. Ang sabi po diyan, now you are the body of Christ and each one of you is part of it. So kung titingnan po natin yung mga naunang mga talatang binanggit po diyan, ay tayo ay magkakaibang part ng body, okay?
pero tayong lahat ay bahagi ng katawan. Therefore, hindi natin pwedeng i-chapwera ang isa. Hindi ka kabilang. No, dahil hindi ka bahagi ng worship team. Hindi ka kabilang. Kasi hindi ka kabahagi ng ladies group o ng ganitong bagay. No, when you are a believer, born again, di ba? Dito sa ating iglesia, you are part of the body. And we enjoy this relationship with one another. We are members of the body and of one another. This also speaks our accountability. No, yung accountability natin sa Diyos. Kaya nga mamaya, makikita natin ang church ay templo na nagpapakita ng kabanalan. Kaya nga saan ka man nandoon, anuman ang iyong ginagawa, we must not forget our connection to the head of the church, Jesus Christ. Kasi accountable tayo doon. Paglakad ng matuwid, paglakad ng may kabanalan, paglakad ng may pag-ibig. Ganon din yung accountability natin sa isa't isa. Amen? Hindi natatapos yung ating fellowship pagkatapos ng worship, na pagka nasa labas na tayo, parang hindi tayo magkakakilala. Meron tayong connection din sa isa't isa at ang bawat isa ay mahalaga. Amen po ba? So doon po natin nakikita yung ating sarili bilang bahagi ng iglesia na kinikilala natin si Jesus Christ as the head of the church, and we are part of this body, and each one of us is part ng ating sarili. Nararanasan niyo po ba yun kapag yung isang kapatid natin ay may dumadaan ng problema? Nararamdaman niyo rin po ba yung lungkot? O nag-e-enjoy ka? Di ba? Kung ano yung, di ba, may sinasabi tayong, may kasabihan sa Pilipino sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Why? Kasi each one of us ay part ng bawat isa. Kapag kami pangangailangan, di ba? Kapag kami kalungkutan yung ating kapatid, we send help, na andun yung pagtutulungan natin. Amen. So, this should be the lifestyle or principle sa loob ng church. Letter B, under sa description ng church, okay, ang sabi po dyan, the church is the household of God. Tayo daw po ay sambahayan ng Panginoon. Hindi kasambahay, kundi tayo ay sambahayan. Family, kapamilya. Amen. Kung may nananalaytay na dugo sa bawat isa sa atin, ito yung dugo ni Jesucristo na nagbigay ng kalinisan, kabanalan sa bawat isa. Amen. Kaya nga nabanggit ko sa inyo dati, spiritually, kung may DNA tayo, ang DNA natin si Jesus Christ. Because we are household of God. Basahin po natin yung sinabi sa 1 Timothy 3:15. Okay, 1 Timothy 3:15. Some of the verses here ay hindi na natin babasahin due to time constraint. But, ayan, nandiyan po sa ating PowerPoint yung mga talata, you can take note of them. Okay, 3:15 ng 1 Timothy, ang sabi po diyan ay, if I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is what? The church of the living God, the pillar and foundation of the truth. Sabi ni Pablo, kung ako man ay malilate, no, katulad ng mga ilang kapatid natin, late sa pananambahan. No, kung ako ay malilate, at least alam na ng mga kapatiran dyan. No, sabi ni Pablo, kung malilate ako na pagpunta dyan, pagbisita sa iyo, Timoteo, alam na nila kung ano yung asal na dapat meron sila. Anong klaseng asal? Doon sa sambahayan ng ating Panginoon. Amen? Ano ba ang asal mo sa loob ng tahanan? Di ba? Ano ang asal mo sa loob ng pamilya? Ano ang pakikitungo mo sa mga kapatid mo? Ano ang binibigay mo respeto sa iyong mga magulang? Ano ang pagbibigay mo ng pahalaga sa iyong responsibilidad? So sa church, meron ding kalakalan. At ang isang umiiral doon na lakarin sa buhay ng mananampalataya, siya ay lumalakad ng kapamilya ng Diyos, kapamilya ng bawat kapatid. Amen. At kukunin natin yung konteksto nito, ang tinutukoy ni Pablo dito, yung asal, yung ugali.
Alam po ninyo, ako, itong mga nakaraang 2 araw, kami po ay nandun. Kasama ko po yung mga kapatid ko, ayan, magpamilya ko. Nagkaroon kami fellowship mga magkakapatid. Kagabi lang po kami umuwi. Alam po ninyo, napag-uusapan po namin yung pag-uugali sa loob ng bahay. At na-discover ko, nakakaasar pa lang may kasama ka sa bahay na tamad. Yung hindi nililigpit yung higaan, hindi nadidisiplina ng tama. That's why, dito sa church, dapat meron din tayong ganong pananaw. That we behave like what? In the family of God, na pangunahin yung disiplina, di ba? Pag-ibig sa isa't isa, responsibilidad na ating dinadala, hindi lamang patotoo sa isa't isa, kundi sa labas ng iglesia, dala-dala natin yung pamilya ng Panginoon. Amen po ba? So this is the church, the household of God. Sabi po sa Matthew 12:48-50, ang sabi nung mga tao kay Jesucristo, yung nanay mo at mga kapatid nando sa labas, hindi makapasok. Gusto ko makita. Ano sabi ni Jesus Christ? Yung nakikinig at tumutupad ng aking salita, sila ang aking brothers, sila yung aking sisters. Do you read the Bible? Do you obey the Word of God? Sabi ni Jesus Christ, kapatid ka niya. Amen? Sabi ni Jesus Christ, kapamilya ka niya. Amen? So, ang pagiging kapamilya, hindi lang dahil iisa kayong apelyido. Actually, yung nanay ko, Reyes. At sa Kanlalay, kahit isang barangay yun, pero napakaraming Reyes. Hindi magkakamag-anak. Pero may isang apelyido. So, hindi ibig sabihin sinasabi mo yung sarili mong Christian ka, Christian ka talaga. Amen? Baka identity lang yun sa'yo. Kasi yung talagang Christian, namumuhay siya na may Kristo sa kanyang buhay. At yun yung kanyang nilalakaran. So we are family. We are part of this family. Sabi ni Jesus Christ, ang nakikinig, tumutupad ng aking salita, yun ang aking mga kapatid. We have many brothers and sisters. Sabi po sa Matthew 10:28-30. We are to treat each other accordingly. Yun po sinabi po dyan sa 1 Timothy 5:1 and 2. Na dapat tratuhin natin yung bawat isa bilang kapatid. Amen. Alam po ninyo, kapag kakapatid, yung ating pakikisama sa isa't isa, talagang naandyan yung pagtatanggol. Alam po ninyo, lumaki ako sa pamilya na maraming magkakapatid. At meron talaga akong tukoy na 2 kapatid na talagang tagapagtanggol ko. Yung kambal kong kapatid na lalaki, si Pastor Nessie, tsaka si Kuya Ernie. Pagka hindi nila kaya, may Kuya Ruel pa ako na panganay namin, talagang sinusumbungan ko. Kaya marami yung kalaro na takot sa akin. Hindi dahil matapang ako. Dahil may mga kuya ko na tagapagtanggol. So, ang point ko po, may mga kapatid talaga, na sa ating physical na mundo, physical na pamilya, ay talagang nagiging, kasangga natin sa buhay. So, sa church, ganon din. Tayo dapat po ay nagtutulungan, tayong bawat isa ay nagdi-defend sa isa't isa. Amen. Tinutulungan, minamahal. Lastly, sa description ng church, sa next slide, letter C, the church is the temple of God. So, ang church daw po ay templo. Kanina po, senior ni PM, yung Romans 12. Okay, ang sabi doon, tayo ay haing buhay na, which is worship. Ang sabi, at spiritual act of worship. Dati, ang worship is more of ceremonial and physical. Amen. Dati ganun ang worship. And when you do these ceremonial things, and other things na na-involve doon, then you are able to worship. Nakapag-worship ka na. Pero sa New Testament, ang worship, buhay pala natin. Tayo mismo. In fact, binigyan ng emphasis po dito sa mga talata na nandiyan. Ephesians 2:19-22, 1 Peter 2:5, 1 Corinthians 3:16-17, 2 Corinthians 6:16-7, chapter 7, verse 1. Binigyan ng emphasis po dyan na tayo mismo ay templo ng Panginoon, na kung saan ang Diyos ay nananahan. Remember, in the Old Testament setup, ang Diyos
para makaugnay niya ang kanyang bayan, kailangan ng templo. Dati wala pang templo, tabernacle. Pero nag-evolve po yan into tabernacle. Pero iisa yung kanilang pagkakaparehas. Meron pong altar na doon iniaalay yung mga handog. At kapag kakatanggap-tanggap yung handog, bumababa doon ang presensya ng Panginoon at nananahan ng Panginoon. Remember, even yung term na blessing, may kinalaman yan sa presensya ng Panginoon. Kaya nga, the mere presence of God is a blessing. Amen. Okay, medyo segue tayo ng konti. Do you have the presence of God in your life? Amen. Why? Through the Holy Spirit. So, ibig sabihin, you're already blessed. Amen. We don't want to ask more on a blessing. O sabi na, Lord, i-bless mo naman po ako. No. Kung alam mong nasa iyong banal na Espiritu, you are blessed. And that Holy Spirit will lead you saan? Doon sa life na blessing. At ang blessing, hindi lamang po yung material na bagay. Yung ikaw ay ligtas, ang banal na Espiritu ay nasa iyo, then you are blessed already. Amen. So, sa context ng templo, nananahan ang Diyos. So, ibig sabihin, tayo, bawat sa atin, ang presensya ng Diyos ay nananahan sa atin. That's why, sa isang sulat ni Pablo sa Corinto, ang sabi niya doon, huwag niyong sirain ang inyong katawan. Huwag niyong abusuhin. Diba? Sabi niya doon, huwag niyong hayaan ang inyong sariling katawan dahil nananahan sa inyo ang banal na Espiritu. So, ang bawat sa atin po dito, the Holy Spirit is indwelling in us. Because we, the church, we are the temple of God. Amen. So, yun po yung tatlong description. Ano ho? We are, what? The body of Christ. We are the household of God. And we are the temple of God. Amen? Let's pray. Lord, we thank you for these teachings, reminding us, O Lord, na napakaganda po ng aming katatayuan bilang iyong iglesia. We acknowledge you as the head. And we acknowledge each one of us, O Lord, as important as you are giving importance sa bawat sa amin. Lord, because we are part of your body, we will value this relationship with one another in as much as we value, Lord, our relationship with you. Father God, we thank you dahil kami ay isang pamilya na, Panginoon. Di namin tinitingnan ang social status ng aming kapatid. Dahil nakikita namin sila na tinawag mo, iniligtas mo, katulad ng aming pagkatawag at pagkakaligtas sa pamamagitan mo, Lord, aming pahalagahan ang bawat isa. Lord, also teach us to discipline ourselves because through our life, your glory, your presence is manifesting. Lord, we want to be, Lord, na talagang templo na kung saan nahayag ang kabanalan, nahayag ang iyong kalwalatian. O Father God, even in our singing sa aming pag-aawitan ngayong umaga, Lord, dalahin ko na mula sa aming mga puso, mahayag, Panginoon, ang paghahari mo, mahayag, Panginoon, ang kalwalatian mo. Oh, Father God, we magnify you. In the name of Jesus, we pray. Everybody say amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon.